Umungal ang hangin sa nagyayelong kagubatan ng malayong silangan habang mahigpit na hawak ni Marco ang kamay ng kanyang 12 taong gulang na anak na si Sofia. Nagmamadali silang maglakad, umaasang makauwi bago sila maabutan ng lumalakas na niyebe. Sa unahan nila, tumatakbo ang 2 German Shepherd na aso, nililinis ang daan sa malalim na niyebe. Lumilipad ang mga snowflakes sa hangin at umuungol ang mga puno sa bigat ng hangin. Biglang huminto ang mas malaking aso, si Max. Tumayo ng tuwid ang kanyang mga tainga at nakatitig siya sa isang makitid na bangin malapit sa kanila. Walang kahol, tumakbo siya papunta roon, kasunod si Rocky, ang isa pang aso. Ang tahimik nilang pagkilos ay resulta ng mga tao ng paggalugad sa kalikasan. Sumigaw si Sofia at itinuro ang lugar kung saan huminto ang 2 aso, malapit sa isang madilim na bahagi ng niebe. Dali-daling lumapit si Marco, kabado ang puso nang makita ang mga aso na nakatayo malapit sa isang kuting ng tigre. Halos wala na itong buhay, duguan at may mga sugat ang balahibo. Nangangatog ito sa lamig at hirap na hirap huminga. Dahan-dahang kumikindat ang mga matang kulay amber, puno ng sakit. Lumuhod si Marco sa tabi ng hayop, tinanggal ang kanyang guantes at inilapat ang mainit niyang palad sa mahinang katawan nito. Napansin niya ang kakaibang bagay, may malalaking bakas ng bota sa niebe at hindi kalayuan, may makinang na bala sa lupa. May mansa ng dugo sa puting niebe at may mga bakas ng paghila ng mabigat na bagay, kasabay ng malalaking bala. Malinaw na pinatay ng mga mangangaso ang inang tigre at kinuha ang katawan nito, iniwan ang kuting para mamatay sa lamig. Isa sanang siyentista ng kalikasan si Marco na bihirang makialam sa ganitong mga sitwasyon. Pero ngayon, hindi kalikasan ang nanakit sa tigre, tao ang may sala. At pakiramdam niya, bilang tao, may responsibilidad siyang kumilos. Sofia, hindi natin siya pwedeng iwan, sabi ni Marco. Mamamatay siya dito sa lamig. Magagalit ang mama mo kapag nakakita siya ng tigre sa loob ng bahay. Halatang nag-aalangan siya, alam niyang bawal mag-ampon ng mailap na hayop. Pero nang makita niya ang mga luha sa mata ni Sofia at marinig ang matatag niyang boses, nahirapan siyang tumanggi. Tay, pakiusap, sabi ng bata. Kailangan natin siyang tulungan. Nakasara ang maliliit niyang kamao at kita ang determinasyon niya at nakakagulat, hindi nagpakita ng galit ang mga aso. Sa halip, dahan-dahang dinilaan ni Max ang ulo ng kuting, isang bihirang senyales ng pagkalinga. Naglabas pa si Max ng mahinang iyak para bang hinihimok silang magdesisyon agad. Pagdating nila sa bahay, hindi natuwa si Elena, ang asawa ni Marco at isang veterinaryo. Pero nanaig ang profesional niyang instinct. Tahimik siyang kumuha ng gamit at sinimulang gamutin ang kuting kahit halata ang pag-aalala sa kanyang mukha. Marco, alam mo ba kung ano to? Tanong niya, nanginginig ang boses. Isa itong Amur Tiger, wala pang 500 natitira sa wild at dinala mo siya rito? Hindi siya naninisi pero ramdam ang bigat ng sitwasyon. Wala tayong magawa, paliwanag ni Marco. Sa nakita ko, mga bakas, mga bala, pinatay ang ina niya. Nandito lang ang mga mangangaso. Tiningnan niya ang mga nasugatang paa ng kuting at lalong tumibay ang kanyang pasya. Inalagaan ni Elena ang kuting, ginamot ang mga sugat, at nilagyan ng kumot sa isang kahon sa kusina bagamat duda siyang makaliligtas ito. Napakahina ng kuting kaya ang paglilinis ng dugo sa balahibo nito ay tumagal ng matagal. Kahit mabuhay siya, bulong ni Elena pagkakatulog ni Sofia. Anong gagawin natin? Sa 1 taon, mas malaki pa siya sa'yo. Tumingin siya kay Max na nakahiga malapit sa kahon, pero kinabukasan may himalang nangyari. Hindi lang nakaligtas ang kuting, nakadikit na ito sa pagitan ng 2 aso na tila bantay niya. Nanatiling katabi ni Max ang kuting buong gabi para painitin ito. Ang dating malulungkot niyang mata ay tila puno na ng buhay at kuryosidad. Pinangalanan siya ni Sofia ng Leo,
na nangangahulugang lakas, akmang pangalan para sa isang mandirigmang nabuhay laban sa lahat ng posibilidad. Sa mga sumunod na araw, tinamaan ng malakas na snowstorm ang lugar. Nahiwalay sila, walang daan, walang signal at hindi makontak ang Wildlife Protection Department. Pero sa katahimikang ito, nakabawi si Leo. Lalo siyang lumakas araw-araw. Nagsimulang magsara ang kanyang mga sugat at bumalik ang kinang ng kanyang balahibo. Pagkalipas ng 2 linggo, nagsimula ang kakaibang pagbabago. Hindi na siya umaasta gaya ng tigre o pusa. Ginagaya niya ang kilos ng mga aso. Kapag umupo si Max para tumingin-tingin, gayon din ang ginagawa ni Leo. Natuwa at namangha ang buong pamilya. Ang panunood kay Leo ang naging pinaka-aabangang bahagi ng araw. Unti-unting umasta si Leo na parang aso. Ginaya niya ang bawat kilos ni na Max at Rocky. At sa isang bihirang ugali ng mabangis na pusa, natutunan ni Leo na lumapit kapag tinatawag. Nakikipaghabulan siya kay Rocky, natutong magdala ng laruan at kahit sinusubukan niyang kumahol, parang growl at hiss ang tunog. Tuwing gabi, tatahimik siyang uupo sa tabi ni Marco habang nagsusulat ito sa kanyang journal, na para bang naiintindihan niya ang kahalagahan ng isinusulat. Isang araw, may nasaksihan si Marco na hindi niya malilimutan. Nakita ni Leo ang isang maliit na hayop sa hardin. Bigla siyang yumuko, handang tumalon, ugaling likas sa tigre. Pero bago siya kumilos, naglabas si Max ng mahinang ungol. Tumigil si Leo, parang naalala niyang hindi dapat gawin yon. Umayos siya at kumawag ang buntot para bang humihingi ng tawad. Ang halong ugali ng tigre at aso ay naging kakaibang katangian ni Leo. Hindi na siya ganap na tigre, pero hindi rin siya aso. Isa siyang natatanging nilalang. Pakiramdam ko, akala niya isa siyang aso. Natatawang sabi ni Elena habang pinapanood si Leo na naghuhukay sa niyebe tulad ng mga German Shepherd. Ang mga pagdududa ni Elena bilang veterinaryo ay napalitan ng paghanga. Sinimulan niyang magtala ng obserbasyon kung paanong ginagaya ni Leo ang mga aso habang nananatili ang ilang katangiang tigre. Lumipas ang 4 na buwan at lumaki si Leo bilang isang malakas at malusog na binatang tigre na may kakaibang ugali. Gumigising siya kasama ang mga aso, sabay-sabay silang kumakain at natutunan niyang mag-ikot sa paligid ng bahay tulad ni Max. Bahagi na siya ng kanilang maliit na pamilya, tumutugon sa kanyang pangalan at masayang sumasalubong sa pintuan. Pero ang pinaka-nakakagulat ay tuwing gabi, natutulog si Leo sa gitna ni na Max at Rocky, tila tunay silang magkakapamilya. Taglay ni Leo ang lakas at kagandahan ng isang tigre, kaya niyang tumalon ng mabilis, tahimik gumalaw at umakyat ng walang hirap. Pero meron din siyang ugaling pang-aso, matinding katapatan, hangaring protektahan ang tahanan at pagkakabit sa mga mahal niya. Habang lumalalim ang taglamig, nagsisiksikan ang tatlo para magpainit, isang tahimik na simbolo ng kanilang samahan. Pagdating ni Leo sa 8 buwan, umabot siya ng 150 pounds. Naging problema ang kanyang laki. Patuloy pa rin siyang sumusubok humiga sa sopa kahit halos hindi na siya kasya. Kapag tumatakbo siya sa bahay, madalas siyang makabasag ng gamit. Isang araw nabasag niya ang kabinet nang dumikit siya rito. Pero nananatili siyang maingat kay Sofia, parang alam niyang malakas na siya. Hindi na natin siya pwedeng itira sa loob, sabi ni Marco habang pinapanood si Leo na pilit pumapasok sa doghouse na hindi na niya kasya. Kailangan niya ng mas malawak na espasyo, dagdag niya, puno ng pag-aalala, hindi lang sa kalagayan nila kundi sa kapakanan ng tigre. Kaya nagtayo sila ng malaking kulungan na nakakabit sa bahay sa pamamagitan ng espesyal na daanan. Malaya pa ring nakakagala si Leo sa bakuran, pero may sarili na siyang lugar para matulog. Gayunman, tuwing umaga, madalas na naroroon sina Max at Rocky nakayakap sa loob ng kulungan kasama siya.
Lalo pang tumibay ang ugnayan ni Leo kay Max. Hindi na basta kasama si Max, isa na siyang guro. Isang ungol lang o tingin mula kay Max, alam na ni Leo ang dapat gawin. Sinimulang i-video ni Sofia ang mga eksena nila at i-upload online. Agad na nakuha ni Leo ang puso ng buong mundo, ang tigre na umasta parang aso. Nagpadala ang mga tao ng mga laruan, nag-iwan ng masiglang komento at sabik na naghihintay ng bagong video. Tuwing sinusubukan ni Leo na kumahol o makipaglaro sa mga aso, milyong-milyong tao ang nanonood. Pero kasabay ng kasikatan, dumating ang mga komplikasyon. Nang tuluyang luminis ang mga daan, dumating si Inspector Javier matapos makatanggap ng ulat tungkol sa iligal na pag-aalaga ng tigre. Seryoso ang kanyang mukha sa simula, pero lumambot ito nang lumapit si Leo. Kumakawag ang buntot na parang higanteng asong palakaibigan. Isa itong Amur Tiger, matigas na sabi ni Inspector Javier, isa sa pinakabihirang mandaragit sa mundo. Ipinagbabawal na alagaan ang ganitong hayop ng walang tamang permiso. Sinubukan niyang manatiling propesyonal, pero halatang nabighani siya sa kakaibang kilos ni Leo. Nagulat siya nang malamang alam ng tigre ang pangalan niya at tila sanay sa tao, pero batas ay batas. Napanganga siya ng dahan-dahang ibinigay ni Leo ang bola at naghintay na ipahagis ito. Ang pag-aalaga ng mabangis na hayop, lalo na't ganito, nang walang permiso ay labag sa batas, ani ng inspektor. Kailangan ko itong iulat sa ahensya. Bagamat may awa ang kanyang boses, malinaw ang tungkulin niya. Agad na nagsumiti si Marco ng aplikasyon para sa espesyal na permiso upang legal na maalagaan si Leo. Habang naghihintay sila ng sagot, nagpatuloy ang buhay. Patuloy na lumaki si Leo. Lalong luminaw ang mga guhit sa katawan at lumakas ang katawan, ngunit nanatili ang ugali niyang kakaiba, halo ng tigre at aso. Tuwing umaga, sinusundan niya si Max sa paligid ng bakuran, seryoso sa pagiging tagapangalaga. Makalipas ang 2 buwan, dumating na ang sagot. Tinanggihan ng permiso, inutusan ng Wildlife Protection Department na alisin si Leo sa bahay at ihanda para sa pagbabalik sa kagubatan. Parang dagok ito sa pamilya, bigla at masakit. Walang tigil ang pag-iyak ni Sofia at ramdam ng mga aso ang pagbabago. Hindi nila iniwan si Leo. Hindi niyo naiintindihan pagsusumamo ni Marco sa direktor ng departamento. Hindi niya alam kung paano maging tigre. Akala niya isa siyang aso. Ipinakita niya ang lahat ng tala at dokumento, ipinapakitang ibang-iba na si Leo, ngunit nanatiling matigas ang direktor. Babalik ang likas na ugali, sagot niya. Ang lugar niya ay sa kagubatan, ngunit nang makita niyang umupo si Leo at itinaas ang paa bilang pagbati sa utos ni Marco, tila nawala ang tiwala niya sa sariling sinabi. Samantala, nag-upload si Sofia ng emosyonal na video online na agad na mayagpag at nakuha ang atensyon ng buong bansa. Lumakas ang panawagan ng publiko, kaya napilitan ang departamento na magpadala ng mga eksperto upang suriin muna si Leo bago magdesisyon. Muling sumiklab ang pag-asa ng pamilya. Dumating ang direktor ng ahensya, si Inspector Javier, at isang senior zoologist. Buong araw nilang pinanood si Leo. Sinuri nila kung paano siya maglakad, tumugon sa mga utos, at makisalamuha sa mga aso. Ang pinaka-nakagulat sa lahat, tinulungan ni Leo si Max na iuwi ang mga manok sa kulungan nang walang kahit anong ugaling mandaragit. Sa loob ng 30 taon ko sa propesyon, ngayon lang ako nakakita ng ganito, sabi ng zoologist. Totoong iniisip niyang isa siyang aso. Habang kinakamot niya ang likod ng tainga ni Leo, ipinikit nito ang mga mata, tila kontento. Aminado ang direktor na kakaibang kaso ito, pero wala sa batas ang pagbibigay ng espesyal na pabor. Bagamat kalmado ang mukha niya, halata sa balikat ang tensyon, labang legal, laban sa damdamin. Ang tigre ay para sa kagubatan, ulit niya. Ngunit tila wala ring kumpiyansa ang boses niya nang ilapat ni Leo ang ulo sa kanyang hita, humihingi ng awa at pag-unawa. Sumang-ayon ang zoologist,
Masyado nang sanay si Leo sa tao at sa mga aso para mabuhay mag-isa. Matapos ang seryosong pag-uusap, nagmungkahi sila ng kompromiso. Nagtipon ng pamilya, mga opisyal at eksperto sa kusina. Halata ang kaba pero may bahid ng pag-asa. Palalayain natin siya sa isang sanctuary, mga 130 milya mula rito, paliwanag ng direktor. Magkakaroon siya ng GPS collar para ma-monitor natin siya. Kung matututo siyang mamuhay sa kagubatan, iyon ang pinakamahusay. Kung hindi, saka tayo magdedesisyon. Hindi iyon ang sagot na inaasam ng pamilya, pero ito ang pinakamakatotohanang hakbang. Dumating agad ang araw ng pamamaalam. Mahigpit ang yakap ni Sofia sa leeg ni Leo, humahagulgol. Maingat na inihanda ni Elena ang espesyal na pagkain na tatagal ng 2 linggo, kahit alam niyang matututo rin itong manghuli. Bawat gamit ay inimpake ng may pagmamahal at pag-aalala. Ikinalso ni Marco ang GPS tracker sa kwelyo ni Leo. Nanginginig ang mga kamay habang hinahaplos ang makapal nitong balahibo sa huling pagkakataon. Naalala niya ang lahat, ang araw na nakita nila itong sugatan, ang paggaling at ang bawat sandaling humubog sa matikas na hayop sa harapan niya. "Malakas ka," bulong niya. "Kakayanin mo to." Puno ng pag-asa ang kanyang tinig, pero ibang kwento ang sinasabi ng kanyang mga mata. Ngunit ang pinakanakakaiyak ay ang reaksyon ni Max at Rocky. Habang inilalagay si Leo sa crate, nag-iyakan at tumahol ang 2 aso, ayaw tanggapin ang nangyayari. Humiga si Max sa harap ng sasakyan, parang tanod, at tumabilang ng utusan ni Marco. Tila nagtatanong ang mga mata niya, bakit kailangang kunin ang kaibigan nila? "Magiging ayos siya," mahina ang sabi ni Elena. Pilit pinapaniwala ang sarili kahit nanginginig ang tinig. Pinanood niyang lumayo ang sasakyan, parang anak niyang paalis. Sa lugar ng pagpapalaya, isang liblib na lambak na may ilog. Binuksan ang kulungan. Dahan-dahang lumabas si Leo, inamoy ang hangin at tiningnan ang bagong kagubatan. Tumingin siya pabalik kina Marco at Sofia, may lungkot at kalituhan sa mga mata. Hindi niya maintindihan kung bakit siya iniiwan ng nag-iisang pamilyang kilala niya. Sa isang iglap, parang ayaw niyang umalis, pero nang may kumilos sa mga dahon, nagising ang kanyang instinct. Bigla siyang tumakbo, matulin at magaan, at nawala sa mga puno. Tinamaan ng sinag ng araw ang kanyang balahibo bago siya tuluyang naglaho sa kagubatan. Umiyak si Sofia sa mga bisig ng kanyang mga magulang. Sa biyahe pa uwi, nakita sa GPS device ang kinaroroonan ni Leo habang papalalim siya sa kagubatan. Bawat galaw ng kumikislap na tuldok sa screen ay parang kutsilyong tumatarak sa puso nila. "Magiging ayos siya," bulong ni Marco, sinusubukang kumbinsihin ang sarili. Doon siya nababagay. Pero hindi niya maalis ang mata sa screen, sinusundan ng bawat hakbang ng may halong takot at pag-asa. Pagdating sa bahay, tumanggi sina Max at Rocky na pumasok. Naupo sila sa porch, nakatitig sa mga burol kung saan nawala si Leo. Hindi nagbago ang katapatan nila sa kakaiba nilang kapatid. Lumipas ang 1 linggo. Tinututukan ni Sofia ang GPS kada oras, sinusundan ang bawat galaw ni Leo. Sa una, mukhang nag-a-adjust siya, dahan-dahan siyang gumagalugad, naghahanap ng tubig at mapagpapahingahan. Pero tila hindi pa siya sigurado, para bang may hinahanap pa. Sa bahay, tahimik at malungkot sina Max at Rocky, halos hindi kumakain, hindi na rin naglalaro. Gabi-gabi, nasa pinakatuktok silang burol, nakatingin sa kagubatan. Minsan, mahina ang ungol ni Max, isang tawag ng pag-asang babalik ang kapatid. Sa 8 araw, may ipinakitang kakaiba ang GPS. Matapos ang mga araw ng pag-ikot ng walang direksyon, bigla siyang naglakad patungo sa tiyak na lugar. Si Marco ang unang nakapansin. "Tingnan niyo, hindi na siya paikot-ikot lang. Parang may pinupuntahan siya," sabi niya habang itinuro ang screen. Ang nakakagulat, diretso ang daan pabalik sa kanilang bahay.
Muling sinuri ni Marco ang lokasyon, tapos tahimik itong ipinakita kina Elena at Sofia. Bumabalik siya, bulong ni Sofia, nanginginig ang boses sa pananabik. Ang bigat sa puso nilang tatlo ay napalitan ng pag-asang dahan-dahang muling sumisibol. Maging si Elena na laging maingat sa pag-asa ay napangiti. Nang maramdaman ni Max ang pagbabago sa damdamin ng pamilya, tumigil siya sa pag-ungol at tumayo sa bintana, alerto, habang sinusuri ng mata ang malalayong bahagi ng gubat. Ngunit sa ika-10 araw, nagbago ang senyales ng GPS. Lumihis si Leo sa dating daan, lumiko palayo sa kanilang tahanan. Bumagsak agad ang damdamin ng lahat, baka nga bumalik na ang likas niyang ugali. Maingat na sinabi ni Elena na marahil natagpuan na ni Leo ang lugar niya sa kagubatan at ginagawa lang niya ang likas sa kanya. Pero makalipas ang 12 oras, naging malinaw, hindi sumusuko si Leo. Umiwas lang siya sa isang malaking bayan, pinili ang mas mahabang pero mas ligtas na ruta. Pagkatapos ng paikot, muling naging diretsyo ang daan niya, patungo pa rin sa kanila. Maging si Marco, na sanay na sa larangan, ay nabigla sa matibay na layunin ni Leo. Sa bawat araw na lumilipas, lalo pang nagiging tiyak ang galaw ng tigre. Hindi ito basta paglalakad lang, may layunin siya. Bawat tunog mula sa GPS ay kumpirmasyon, si Leo ay pauwi. Mabagal ang simula niya, humihinto para magpahinga o manghuli, pero palagi siyang bumabalik sa parehong direksyon. Wala, hindi ilog, hindi burol, ang nakapigil sa kanya. Kinuwenta ni Marco ang distansya. Sa loob ng 5 araw, nakatakbo si Leo ng 35 milya para sa isang tigre sa masukal na lugar. Hindi iyon pangkaraniwan, lalo na't kailangan pa niyang manghuli habang naglalakad. Hindi ito basta aksidente, sabi ni Marco kay Elena. Puno ng pag-asang ngayon lang nila muling nakita mula nang umalis si Leo. Habang pinagmamasdan nila ang GPS data, naging malinaw ang lahat. Bawat milya na tinahak ni Leo ay patunay hindi lang ng lakas, kundi ng kanyang paninindigan. Sa ika-6 na araw, dumating si Leo sa isang malawak na ilog, umapaw sa ulan ng tagsibol at malakas ang agos. Karaniwang iniiwasan ng mga tigre ang malalalim na tubig. Pero si Leo, lumaki sa tabi ng mga asong marunong lumangoy, ay naghanap ng mas makitid na bahagi at tumawid. Ipinakita ng GPS kung paano siya sinubukang itulak ng agos, pero patuloy siyang lumangoy, hindi lumilihis sa direksyon. Sa ika-7 araw, umabot si Leo sa isang highway. Ayon sa tracker, halos 3 oras siyang naghintay sa mga damuhan. Pagkaluwag ng trapiko, bigla siyang tumakbo at nakatawid. Ang kanyang pag-iingat, talino at konsentrasyon ay kamangha-mangha. Pero ang pinakamapanganib na sandali ay dumating sa ika-9 na araw. Ipinakita ng GPS na pumasok si Leo sa isang lugar na kilala sa mga oso, isang bear reserve na may maraming brown bear. Nanikip ang dibdib ni Marco sa kaba. Tumigil si Leo sa gitna ng kagubatan, ilang oras na walang galaw. Pagkatapos, nagsimulang gumalaw ang mga tuldok sa screen, mabilis at walang direksyon. Namutla si Marco, nakasara ang kamao. May nangyayari, sabi niya kay Elena, puno ng tensyon. Ganyan ang galaw ng laban. 8 minuto ng matinding kilos tapos 1 oras ng hindi paggalaw. Napatigil ang buong pamilya, nakatitig sa screen, takot na takot. Nang muling gumalaw ang senyales, sabay silang huminga ng malalim. Pero mabagal na si Leo ngayon. Kahit si Max na hindi lumalayo kay Marco ay mahina ang ungol. Parang naiintindihan niyang nasasaktan ang kapatid. Nasugatan siya, mahina ang sabi ni Elena. Pero lumalaban pa rin siya. Patuloy siyang umuuwi. May paghanga sa tinig niya, may pagmamalaki sa lakas ng loob ni Leo. Nang suriin ng mga ranger ang lugar, kinumpirma nilang nakipaglaban si Leo sa isang malaking brown bear. Kita ang ebidensya, kumpol ng orange na balahibo, patak ng dugo at lupa na napunit sa banggaan. Kahanga-hangang nakaligtas si Leo, karaniwang mas malaki at mas malakas ang brown bear kaysa tigre.
Kita rin ang mga gasgas sa mataas na bahagi ng puno, patunay ng matinding labanan. Nalampasan ni Leo ang lahat, umuugong na ilog, masisikip na kalsada, mababangis na hayop dahil sa isang dahilan, makabalik sa tanging lugar na itinuring niyang tahanan. Sabi ng mga eksperto, hindi ginagawa ito ng mga tigre, hindi ganitong katagal at hindi ganito kadiretsyo. Pero si Leo ay hindi karaniwang tigre. Ang nagtulak sa kanya ay isang bagay, ang pagmamahal niya sa nag-iisang pamilyang kinilala niya. Sa ika-12 gabi, dumating ang pinakamasamang pangyayari. Tumigil ang GPS tracker na nagsilbing koneksyon nila kay Leo. Huling nakita ang signal malapit sa mabatong lugar na masukal, mga 50 milya mula sa bahay. Ang biglang pagkawala ng update ay tahimik pero nakakabingi. Sanay silang sundan ang bawat galaw niya. Ngayon, blanko na ang screen. Agad umalis sina Marco at Sofia, nagmaneho at naglakad papunta sa huling lokasyon. Walang patid ang paghahanap nila. Tinatawag si Leo, sinisilip bawat halaman at bitak ng bato. Pero walang bakas ng tigre maliban sa isang punit na bahagi ng kanyang GPS collar na nakasabit sa isang sanga. Iyon lang ang naiwan bilang koneksyon nila sa kanya. Inisip ni Marco ang maaaring nangyari, baka naipit ang kwelyo at pilit niyang inalis kaya nasira ang device. Pero nasaktan ba siya? Gumagalaw pa ba siya? Hindi siya tinantanan ng mga tanong habang pauwi sila ni Sofia, mabigat ang kalooban. Sumunod na 3 araw ay mabagal at masakit, puno ng katahimikan at pigil na pag-asa. Halos hindi lumabas si Sofia sa kwarto, labis ang lungkot. Tumawag si Elena sa lahat ng ranger station at animal hospital sa loob ng 130 milya. Bawat tawag ay may kasamang pag-asa, pero pare-pareho ang sagot, walang nakakita, walang balita. Paulit-ulit na sinuri ni Marco ang mga mapa, sinusubukang tukuyin ang posibleng dinaanan ni Leo matapos mawalan ng signal. Ayon sa bilis ng paglalakbay ni Leo, tinansya niyang maaaring kailangan pa niya ng 3 o 4 na araw para makauwi kung wala siyang malubhang sugat at tama ang direksyon. Gumuhit siya ng mga linyang pabalik sa bahay gamit ang nanginginig na kamay. May balahibo siya para sa lamig, sabi ni Marco, pilit kalmado. Pero kailangan pa rin niya ng pagkain, tubig at iwas sa panganib. Mga lobo, oso, tao. Ang boses niya ay halo ng pag-aalala at paghanga sa tigre na nakarating sa ganitong kalayuan. Hindi nila binanggit ng malakas, pero alam nilang lahat. Lumiit na ang tsansa ni Leo. Ngunit walang isa sa kanila ang nagnais sumuko. Sa 3 gabi habang kumakain sila, biglang nabasag ang katahimikan. Tumayo ang 2 aso, tahol ng tahol. Tumakbo si Max papunta sa pintuan, kasunod si Rocky, kumakawag ang buntot. Sa lakas ng ingay, gumalaw ang mga pinggan sa mesa. Dali-daling binuksan ni Marco ang pinto, mabilis ang tibok ng puso. Sa ilalim ng ilaw, may nakatayong payat at matangkad na anyo. Hindi gumalaw ang hayop. Ang mahaba nitong buntot lang ang dahan-dahang kumikilos. Si Leo iyon, maputik, payat, wala na ang kwelyo, pero malinaw na buhay. Nagniningning ang gintong mga mata niya sa dilim, puno ng damdamin. Kita ang mga bagong gasgas sa katawan niya at iniangat niya ang isang paa, pero walang duda, siya iyon. Si Leo nila. Sandaling tumigil ang lahat. Pagkatapos nagsalita si Leo, mababa at magaspang, hindi unggol kundi parang halo ng kahol at garalgal, sarili niyang bersyon ng pagbati, natutunan mula sa kanyang mga kapatid na aso, isa iyong tunog ng pag-uwi. Kalaunan, gamit ang natitirang GPS data at mga mapa, buo nang naisulat ni Marco ang landas ni Leo. Tinahak ng tigre ang higit sa 130 milya ng gubat, ilog, daan at panganib sa loob lang ng mahigit 2 linggo. Tuwid ang linya sa mapa, parang sinundan ni Leo ang isang magnetikong daan pauwi. May paliwanag ang mga siyentipiko, marahil geomagnetic orientation o pambihirang pakiramdam sa direksyon.
Pero hindi sapat ang mga paliwanag na yon. Para sa pamilya, simple lang. Hindi ito likas na ugali. Ito'y katapatan. Hindi bumalik si Leo sa bahay. Bumalik siya sa mga taong mahal niya. Nang makita niya sina Max at Rocky sa bakuran, may nagbago sa kanya. Hindi na siya gumalaw na parang tigre. Tumakbo siya sa galak, parang asong nakabalik sa tahanan. Kahit pagod na pagod, tumakbo pa rin si Leo patungo sa kanila, mataas ang buntot, nanginginig ang katawan sa tuwa. Tumakbo rin sina Max at Rocky upang salubungin siya at sa isang iglap, naging isa silang buhawi ng wagayway ng buntot, masiglang tahol at basang balahibo. Tumakbo si Sofia palabas ng bahay, umiiyak at lumuhod sa tabi nila. Sumunod sina Marco at Elena, walang masabi. Sa ilalim ng ilaw sa porch, pinanood nilang dilaan ni Leo ang mga mukha ng mga aso at tinugon nila ito, walang alinlangan, puro pagmamahal. Isang mailap na tigre ang bumalik mula sa napakalayong paglalakbay, hindi dahil sa aksidente, kundi dahil sa pasya. Isang paglalakbay na hinamon ng agham at nagbunyag ng mas malalim na katotohanan. Ang ugnayang bunga ng pag-ibig at katapatan ay kayang lampasan ang lahat ng hangganan. Dinala nila si Leo pabalik sa kulungan, maingat at puno ng malasakit. Mabilis siyang sinuri ni Elena. Payat na siya at may hiwang sugat sa harapang paa marahil sa pagkakapatid ng kwelyo. Sa tagiliran niya, halata ang mga pilat mula sa kuko ng oso, mga pilat na hindi na mawawala. Pero sa kabila ng lahat, buhay siya at kamangha-mangha malakas pa rin. At sa wakas, nakauwi na siya. Kumikislap ang mga mata ni Leo habang tinitingnan ang mga taong naging buong mundo niya. Ang tingin niya ay tahimik na nagsasabing, "Nandito na ako." Maingat na nilinis ni Elena ang kanyang mga sugat, mahinang bulong ang tinig, ang dami niyang pinagdaanan, sabi niya. Pero nakabalik siya. Hindi lang siya basta tigre, siya si Leo natin. Kinabukasan, agad na nakipag-ugnayan si Marco kay Inspector Javier na dumating agad pagkabalita. Pero kahit naroon na siya, hindi pa rin siya makapaniwala sa nakikita. Ang dating mailap na tigre nakahiga sa pagitan ng dalawang aso, kalmado, parang hindi siya kailanman umalis. Hindi ito nangyayari, bulong ni Javier habang nakatitig sa tanawin. Nag-inat si Leo, ipinatong ang ulo kay Rocky, habang si Max ay nakaupo, malapit, nagmamasid. Hindi ganito ang mga tigre. Hindi sila tumatawid ng milya-milyang kagubatan para lang bumalik sa isang lugar. At lalo na, hindi sila nagkakaroon ng ganitong ugnayan sa mga aso pa talaga. Inabot niya si Leo at hinaplos ang guhit-guhit na balahibo, hirap pa ring paniwalaan. Lumuhod si Sofia sa tabi ng tigre at hinimas siya. Hindi niya iniisip na isa siyang tigre, sabi niya. Pakiramdam niya isa siya sa atin. Mas malakas pa sa anumang ulat ang mga salitang iyon. Tumingin si Javier kina Marco at Elena, naguguluhan. Kailangan kong mag-submit ng ulat, sabi niya. Malamang gusto nila ulit siyang ilayo. Baka mas malayo pa ngayon. May lungkot sa boses niya pero may tungkulin ding dala. Gayunman, nang tumingin siya sa mga mata ni Leo, ang ginintuang matang puno ng malinaw na pagmamahal, napabuntong hininga siya. Ang isang tinging iyon ay mas makapangyarihan kaysa alinmang batas. Magmumungkahi ako ng ibang opsyon, aniya sa huli. Wala akong maipapangako, pero wala pa akong nakitang kasong ganito. Sa isip pa lang niya, nagsisimula ng buuin ni Javier ang ulat na maaaring baguhin ang pagtingin ng agham, hindi lang sa mga tigre, kundi sa mga hayop sa kabuuan. Pagkalipas ng 2 linggo, dumating mismo ang pinuno ng Department of Wildlife Protection. Maingat niyang pinanood si Leo kung paano siya nakikipaghabulan kay Rocky, kung paanong sinusundan niya si Max sa paligid, at kung paano siya yumayakap sa 2 aso tuwing oras ng pahinga. Bawat kilos ni Leo ay tahimik na hinahamon ang lahat ng alam ng agham tungkol sa mga mandaragit. Laban ito sa lahat ng nasa libro. Aminado ang direktor, hindi na siya ganap na tigre sa gubat. Pero hindi rin siya alagang hayop. Tinitigan niya si Leo,
nang may halong pagkamangha at paggalang. Pagkalipas ng 1 buwan, natanggap ng pamilya ang balitang nagbago ng lahat. Inaprubahan ang natatanging permiso para manatili si Leo sa piling nila. May mga kondisyon, magiging bahagi ang kaso sa isang pangmatagalang pag-aaral tungkol sa ugnayan sa pagitan ng iba't ibang uri ng hayop. Hindi ito basta pahintulot, isa itong pagkilala. Pagkilala sa isang bagay na bihira at pambihira na maaaring baguhin ang ating pag-unawa sa mga hayop at emosyonal na koneksyon. Kinailangang ipagawa ng pamilya ang mas malaking tirahan para kay Leo at sasailalim sa regular na pagsusuri sina Max at Rocky, pati na sa mga programang pang-edukasyon. Agad na pumayag sina Marco at Elena. Tumalon sa tuwa si Sofia at tahol ng tahol ang mga aso na parabang naiintindihan nila ang magandang balita. Makalipas ang 1 taon, naging tahimik na atraksyon ang kanilang tahanan. Dumadalaw ang mga estudyante at siyentipiko upang masaksihan ang kakaibang bagay. Isang Amur tiger na namumuhay ng mapayapa kasama ang 2 aso at isang pamilyang tao. Nagsulat si Marco ng isang research paper tungkol sa kaso at agad itong naging isa sa pinakaginagamit na sanggunian sa larangan ng pag-uugali ng hayop. Ngayon, 14 na si Sofia at alam na niya ang gusto niya, maging zoologist. Ang proyekto niya sa Science Fair tungkol kay Leo ang nagwagi ng unang gantimpala sa pambansang patimpalak. Si Leo, na ngayon ay ganap ng malaki at matikas, ay tumitimbang ng higit 450 pounds. Madalas siyang umupo sa ibabaw ng malaking bato sa kanyang kulungan. Pinagmamasdan ang bahay ng tahimik, gaya ng dating ginagawa ni Max. Malakas ang katawan niya, malinaw at matingkad ang mga guhit sa balahibo, pero may lambing ang kanyang tingin na bihirang makita sa isang tigre. Dumadayo mula sa iba't ibang bahagi ng mundo ang mga bisita upang pag-aralan siya. Lagi nilang tinatanong, paano nangyaring inisip ng isang tigre na bahagi siya ng isang grupo ng mga aso? Na miyembro siya ng isang pamilyang tao. Ngumiti lang si Marco at lagi niyang sinasabi, minsan kailangang bigyan ng puwang ng agham ang isang himala. Si Leo ang himalang iyon. Ipinakita niya sa atin na ang pamilya ay hindi laging tungkol sa dugo o likas na ugali. Ito ay tungkol sa pagmamahal at sa pagiging tanggap. Ang kahangahangang paglalakbay ni Leo mula sa halos mamatay na kuting hanggang sa maging tulay sa pagitan ng 2 mundo ay nagbunyag ng isang simpleng katotohanan. Mas makapangyarihan ang pagmamahal kaysa likas na pag-uugali. At ang tunay na pamilya ay hindi kung saan ka ipinanganak, kundi kung saan ka nauunawaan, pinoprotektahan at tinatanggap ng buo. Tuwing gabi habang lumulubog ang araw sa likod ng mga bundok, umuupo si Leo sa burol sa pagitan ni Max at Rocky. Tahimik ang 3 figura, naliliguan ng gintong liwanag. Magkasama silang bumubuo ng silwetang mas malakas pa sa anumang salita. Isang tahimik na simbolo kung paanong ang pagmamahal, katapatan at piniling ugnayan ay kayang lagpasan maging ang mga batas ng kalikasan.